Amen. Praise God. Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Itutuloy po natin ngayon ang ating pag-aaral sa ating Discipleship Training Track, Session 4 of Stage 3 na may pamagat pong Regular Fellowship with God's People, Church Attendance. Ayan. Ang ating pong scriptural verse is Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. Sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Bible app or physical Bible. Basahin po natin ang Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. Ganito po ang matutunghayan natin. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Good deeds. Verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Tayo po'y manalangin sandali bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral. Dakilang Ama, salamat po sa muling pagbibigay ninyo sa amin ng pribilehiyo para makapag-aral po sa inyong mga salita sa ikalalago po ng aming spiritual na buhay. Dalangin ko po na pagpalain mo ang mga salita mo at aral na maririnig namin buhat sa iyong mga salita sa buhay po ng bawat isa. Hayaan mo po ang mga salitang ito ay magmarka at maging makapangyarihan po sa aming mga buhay. Tulungan po ninyo ang inyong mga anak na makapakinig po ng taimtim at ng may buong karunungan upang maintindihan po namin ang aral na ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. So today, our lesson is about the fellowship of the believers. Alam niyo po, pagdating sa pagdalo sa church, wala pong substitute dyan. Ibig ko po sabihin, kung meron pong isang bagay na magbibigay kaluguran sa Diyos, wala kang pwedeng ipalit sa pagdalo sa bahay-sambahan ng Panginoon o sa gawain ng Diyos. Sapagkat ito po ang isang bagay na makikita natin na inaasahan ng Diyos na gagawin po ng isang tao pagkatapos niyang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon, magsisi ng kanyang kasalanan at tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas. Ulitin ko po, ito po ang isang inaasahan ng Diyos na gagawin natin pagkatapos ng tinatawag nilang conversion. May mga pilosopo po na sinasabi nila, bakit yung mga ibang kumilala sa Panginoon, hindi na sila umattend ng church? Kagaya po nung napako sa kanang kamay ng Panginoon. Kapatid, isang common sense na paliwanag, paano makaka-attend yun nakapako? Definitely, kung hindi po napako yun, maghahanap po yun ng kanyang home church. Na kung saan siya ay magiging kabilang. Siya ay magiging kabilang doon. Siya po ay sasamba, magbibigay ng panahon sa pagsamba sa Panginoon, at paglilingkuran niya ang Diyos sa magitan ng kanyang pagdalo sa gawain po ng Panginoon. Kung meron pong exempted o sabihin natin naiintindihan ng Diyos
na excuse sa hindi pagdalo sa physical na gawain ng Panginoon, ito po yung mga taong may kapansanan o may karamdaman. No po? At sila po yung taong maaaring tanggapin natin na ang pakikipag-fellowship ay pwede nilang gawin kahit sa bahay lang through television. Naiintindihan po ng Panginoon yan. Pero ikaw, na walang karamdaman, na po, walang kapansanan, wala pong dahilan sa atin na hindi po tayo dadalo sa church. Dahil kung wala ka namang sakit, wala kang karamdaman, wala kang kapansanan, at hindi ka dumadalo sa church, isa lang po ang isang dahilan yan. Meron kang katamaran sa pagdalo sa church, at yan po ang isang bagay na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya sana po mga kapatid, ay pag-isipan natin bilang mga mananampalataya, it is important to attend church. Hindi lang po isang beses. Yung iba, Sunday Christian. Sa tuwing alam mong merong pag-aaral ng salita ng Diyos na ginagawa sa bahay-sambahan ng Panginoon, at yon ay siguradong magiging pakinabang sa iyong spiritual na buhay, dapat mong daluhan yung gawain na yon without any excuse. Sabi ko nga po, wala kang kapansanan, wala kang karamdaman, dapat dumalo ka. At kung wala kang kapansanan, wala kang karamdaman, hindi ka dumadalo, katamaran po yun. Hindi po kalugod-lugod yun sa harapan po ng Panginoon. Now, why is it important? Why is it important to attend church gatherings? Una po, pag ikaw ay dumalo sa gawain ng Diyos, ito po ay kapahayagan ng ating pag-ibig sa Kanya. Diyan po sa inyong mga student manual, isulat ninyo dun sa number 1. It is an expression of our love for God. Alam niyo po, yung pagdalo sa church, sa mga gawain ng Diyos, sa templo, that is our visible, tangible, nakikita, nahahawakang kapahayagan ng ating pag-ibig at pagsamba sa Diyos. Ito po yung paraan na tayo'y nagkakatipon bilang mga mananampalataya. At sa harapan ng maraming tao, pinapahayag natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito po'y isang bagay na ni-require. Paano pa sa Tagalog ang require? Yung hiningi sa atin na dapat po natin gawin. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 10, verse 32 and 33. Because it is in going to church where we can bring Him offerings. Doon natin maibibigay ang ating handog, ang ating papuri, ang ating pasasalamat, ang ating parangal sa Kanya na kung saan siya po ay nalulugod. Ang sabi nga po ng salmista sa awit 22:22, I will declare your name to my brethren. Pararangalan ko. Ipahahayag ko ang iyong pangalan sa harapan ng mga kapatiran. In the midst of the assembly, I will praise you. Sa gitna ng pagtitipon, pararangalan kita. Amen po. Alam niyo po, minsan ang mga tao, sila po ay motivated na dumalo sa church, kung paano sila mapagpapala. Tandaan po natin, when we go to church, it is not only about how we will be blessed. We should also think of how we could serve. Because the primary purpose of corporate gathering is to bring service. Ang isang
layunin po ng isang sama-samang pagtitipon ay makapagbigay ng paglilingkod sa Panginoon. Yan po'y makikita natin sa awit 134 verse 2. Ang ating pong Diyos, deserve po niya ang ating oras. Deserve po niyang bigay natin sa kanyang ating lakas. Sabi nga po sa Revelation chapter 4 verse 11, "You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created." Amen po. Pangalawa po, bakit kailangan nating dumalo sa church? Because going to church builds up our spiritual strength. Sulat po ninyo, strength. Receiving the preaching and teaching of the Word of God increases our faith and builds us up spiritually. Kapag ikaw ay dumadalo sa gawain, naririnig mo ang salita ng Diyos through preaching and teaching, nakakapagpalakas po yan ng ating spiritual life. At yung ating pananampalataya ay napapalakas din. Every believer knows what it is to face spiritual conflicts to their faith. Marami po yan. Marami po tayong haharaping spiritual conflict. And we must realize the only way to feed our spiritual life so that it can fight the conflict on spiritual life is by reading, hearing, listening to God's Word where it is being preached and teach. Saan po nangyayari yan? Sa church. Sa church po. Si Apostol Pablo, inamin po niya na tayo'y nakikipagbuno sa demonyo, sa kanyang spiritual forces, at binalaan niya ang church na kailangan ilagay yung tinatawag nilang spiritual armor na makikita po natin sa Ephesians chapter 6 verse 10 and 18. Paki-note na lang po ninyo yung mga talata at basahin po ninyo para hindi po tayo masyadong mahaba sa ating recording para mabilis po siyang ma-upload. That's why, when I quote a verse, please read it in your Bible. Okay? In Ephesians 6:10 to 18, tinuruan po tayo dyan ng salita ng Panginoon na isuot natin yung ating spiritual armor. Kasi nga po, ang labanan ay sa demonyo at sa kanyang puwersa sa kadiliman. So magagawa po natin pagtagumpayan yan kung tayo po'y patuloy na dumadalo sa church, na kung saan ang salita ng Diyos ay pinapangaral at tinuturo sapagkat yun po'y nakakapagpalakas ng ating spiritual na buhay. In Romans chapter 10 verse 17, ang sabi po doon, faith comes by hearing. Ang pananampalataya ay umuusbong, lumalago sa magitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo pong dahilan kung bakit kailangan po nating dumalo sa church. It brings a special visitation of the Lord's presence. Ibig sabihin, pag tayo po'y nagkakatipon sa church, doon natin sama-samang mararanasan ang presensya ng Panginoon. Kasi may pangako po sa Biblia. Ang sabi po sa Biblia, where 2 or 3 gathered in His name, the Jesus is the object of our gathering, like prayer, worship, praise, preaching, etc. Sabi po ng Bible, Jesus is in the midst of that gathering. Kaya mamimiss mo ang presensya ng Diyos. Wala pong dapat i-desire ang isang mananampalataya but to experience, to receive the mighty power of His presence. Amen? In Psalm 22 verse 3, kaya pag nagkakatipon po ang mga anak ng Diyos sa anumang paraan ng pagsamba o paglilingkod sa Diyos, ang presensya ng Diyos ay bumababa. Why? Because the Lord inhabits
the praise of His people. That's in Psalm 22 verse 3. No po, yung atmosphere na yon ng pagsamba, no po, definitely yan ang makakapagpababa sa presensya ng Diyos. Pupunuin tayo ng presensya ng Panginoon. At sinabi ko nga po kanino, in Matthew 18 verse 20, saan naman ang dalawa o tatlo nagkatipon sa kanyang pangalan, andun ang Diyos. Kaya kapatid, if you desire the presence of God, go to fellowship. Andun ang presensya ng Diyos. Amen? Number 4, it provides fellowship with other Christians. Napakalaga po na may fellowship tayo sa ating mga kapatiran. Hindi po tayo ginawa ng Diyos na tawag dito, ermitanyo. Meron po kasabihan na no man is an island. Hindi po pwede tayong mag-survive na nag-iisa. Sabi ko nga po sa inyo dati, God created us according to His nature. What is the nature of God? God is a relational being. Tayo po'y relational na tao na nilalang. Kaya nung panahon po ng COVID, nung na-isolate ang mga tao, ang daming nalungkot, ang daming na-depressed. Kasi nga, we need each other. No po? Amen? Pagka tayo po'y nagkakatipon, no po, yung ating relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon ay napapagtibay. No po? The Bible makes it clear that a right relationship with God requires a vertical and horizontal. Ibig sabihin, kung ikaw ay mayroong malusog na ugnayan sa Diyos, definitely yung relasyon mo sa Diyos at yung relasyon mo sa tao, balanse yan. Balanse po yan. No? Kung ikaw ay may aktibong relasyon sa Diyos, mangyayari po, meron ka ding aktibong relasyon sa mga kapatiran. It is not possible to love God, to enjoy fellowship with God, and not to fellowship with the believers and refuse to love them. Imposible po yun. Apo. Amen? Pagka meron kang problema na mahalin at makipag-fellowship sa iba, meron ka siguradong problema sa iyong relasyon sa Diyos. Because when your relationship to God is healthy, definitely, your relationship or fellowship with your brethren or fellow believers in the Lord, sigurado malusog din po yan, mga kapatid. Apo, in Matthew 6:15, pasigin po ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. Ang sino mang nasa liwanag, o ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid, siya ay nasa liwanag at walang katitisuran sa kanya. Amen po. So, mga kapatid, one of the most important reasons that we go to church is to practice love towards the brethren in the form of a fellowship. The Bible clearly shows that if we have a right relationship with God, we have fellowship with other believers. In 1 John chapter 1 verse 7, it says there, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Kung tayo daw po ay nasa liwanag niya, kung papaano siya ay liwanag, tayo'y may fellowship sa isa't isa. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all of our sins. Tingnan po ninyo, napakalaga ng pagdalo. Kaya kapatid, kayo pong mga madalang dumalo o kayo pong mga OHB leaders dyan na
pinapakinggan ang aral na ito, please lang po, ituro po ninyo itong lesson na ito sa inyong mga bina-Bible study. Napakahalaga po na sila ay ma-encourage natin na dumalo sa gawain at huwag maging tamad. Bagkus sila'y maging masipag na po sa pagdalo. Because number 5 reasons why we need to attend a fellowship, because attending fellowship, it is an act of obedience to God. Isulat po ninyo, obedience. Alam niyo po ba yung Hebrews 10:25, analyze it? It is in a form of a command. Ito po'y utos. No? At tayo po'y inutusan ng salita ng Diyos na sumunod sa kanyang mga salita. No po? Ang sabi po ng sumulat sa binasa nating talata sa Hebreo, let us consider one another to stir up love and good works. And then the next phrase is like this, not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much see the day approaching. Huwag daw po natin kalimutan. So ito po'y utos, hindi po siya suggestion, hindi po siya request. It is a clear command from the Lord requiring us to attend a fellowship. Amen po. This is a great reminder na po, part of the purpose of the gathering is for the consideration of our brethren. Yung tayo'y mag-encourage sa bawat isa. Let us encourage and edify one another. So, tandaan po ninyo, when we fellowship, that should be the purpose why we're in the fellowship. Not to cause a stumbling block to others. Not to disappoint other believers, but your presence in the fellowship should serve an encouragement and inspiration. Kaya kapatid, isipin mo, pag dumadalo ka ba sa church, natutuwa ba? Nagiging blessing na ba? Tandaan po natin, yan ang isang dahilan kung bakit tayo'y pinapadalo sa gawain ng Diyos. Maging pagpapala ka, maging kalakasan ka, hindi para maging disappointment ka or katitisuran ka. Amen po. And then number 6, the reason or the importance of attending a fellowship, because it provides accountability to spiritual leadership. Ano pong ibig sabihin nito? Nagiging accountable po tayo na sundin yung ating mga leader. Ano po? Isang matibay na pruweba na tayo'y bahagi ng isang iglesia ay yung marunong tayong magpakumbaba, magpasakop, at sumunod sa ating mga spiritual leaders. Sabi nga po dun sa Hebrews 13:17, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Basahin po ninyo sa Tagalog, Hebrews 13:17. Dinisenyo po ng Diyos ang sistema ng pagbibigay sulit na po for progress and protection para sa kanyang mga tupa. Obviously, this really isn't possible unless we are a part of an organized fellowship. In other words, mga kapatid, paano mo matututunan ang accountability? Paano ka lalago sa accountability kung hindi ka magpapasakop sa isang gawain na kung saan may nangangasiwa sa iyo?
Na po, it's impossible, my friends. It is impossible to grow with or in accountability if there's no leaders like pastors that oversee you. Kaya nakakatulong po sa ating responsibilidad na merong nangunguna sa atin at tayo'y marunong magpasakop sa kanila. Amen po. Hindi mo pwedeng gawin sa television yan. Kaya yung mga Kristiyano o sinasabi nilang sila'y mananampalataya na kontento na sila sa television, paano mo mapapractice yung magpasakop kung nasa TV ka? Hindi mo kilala ng personal yung nagtuturo sa television at ikaw hindi kanya kilala. Paano kanya matuturuan? So it is impossible. Amen? Sinasabi po ng Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Amen? Alamin natin yung mga tagapanguna natin. To know them that are over us in the Lord. Yung mga tagapanguna natin sa Panginoon. Magpasakop sa kanila. Napakahalaga niyan. Yung pagpapasakop sa leader, ito po'y isang commitment sa iyong relasyon sa Panginoon. At bilang isang bahagi ng katawan ng Diyos. Yung pagpapasakop sa iyong leader. Yan po'y isang bahaging mahalaga ng iyong commitment at relasyon sa Panginoon. Number 7, it combines our spiritual strength in prayer. Ano pong ibig sabihin nito? In Matthew 18:19, nakasulat po doon, again I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Ibig sabihin, pag ikaw ay tumalo sa pagtitipon sa isang simbahan ng pananalangin, magiging malakas ang panalangin ng dalawa. Kasi mag-a-agree kayo sa isa't isa na when you pray for something and you agree together. Amen? It will be done, ang sabi po ng Matthew 18. Kaya kapatid, kung gusto mo ng empowerment sa iyong prayer, attend fellowship, attend a prayer meeting. Sapagkat nandun ang kapangyarihan ng Diyos na tumugon sa isang panalangin. Amen po. So, dyan po sa Leviticus 26 verse 8, ang sabi po dyan, 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight. Your enemies shall fall by the sword before you. Mapwersa po, sama-sama. Stronger together. Better together. Worship the Lord. Serve the Lord. Pray and worship God together with your brethren in the church. Na po, it combines our spiritual strength, especially in prayer. Sulat po ninyo dyan sa number 7. Prayer. Amen? And then number 8, it honors the Lord's day. Can you imagine? Pag ikaw ay tumalo sa gawain, in particular yung Sunday, nire-respeto mo yung utos ng Diyos na parangalan mo ang araw ng Diyos. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Nagagawa mong parangalan ang isang napakalagang utos buhat sa Diyos. Amen? Inutusan po tayo ng Diyos na ibilang nating sagrado, banal, ang araw ng pagsamba. That is Sunday. Po, hindi ko po masyadong bibigyan na ng explanation yon kasi it is almost given to us how important Sunday is. Alam niyo po, yung mga Kristiyano nung panahon ng persecution, nung matindi ang labanan ng Christian, Jewish Christians at ng mga Christian Jews, na persecute yung mga Christian Jews, they were outcast from the temple. Sila po'y nagtipon pa rin. At doon po nila kinilala na ang araw ng linggo
simula doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ito po'y napakahalaga na pagsamba sa Panginoon. Basahin po ninyo mga talatang i-quote ko. Galatians chapter 3 verse 10 to 11. Sulat po ninyo. Tapos basahin po ninyo sa inyong mga bahay, sa inyong devotion. Colossians chapter 2 verse 16. Na po, it is believed na po yung mga mananampalataya, pinaniwalaan nila na ang linggo ang siyang araw ng pagkilala na Sabat, pagsamba sa Diyos, and the resurrection of Jesus sa Acts chapter 20 verse 7 and 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Na po, this day of Christian worship came to be called the Lord's Day. Yung pagtitipon ng mga Kristiyano, ito po'y tinawag na araw ng Panginoon sa Revelation chapter 1 verse 10. A day to fellowship in celebration of the resurrection, to worship, pray, and study the Word together. Amen. Sa panahon po natin ngayon, yung mga Kristiyanong Hudyo, mga Hentil, wala na po sila sa kautusan. Apo, the indwelling of God's Spirit has brought, nagdala po ito, yung pananahan sa atin ng banal na Espiritu Santo. Ito po ay nagdala sa atin ng kalayaan sa lumang kautusan. No po, ito po'y nagdala sa atin ng bagong paraan kung papaano gawin ng mga anak ng Diyos. No po, yung nasa ng Diyos, no po, sa kanila sa paraan ng pag-ibig. In Galatians chapter 5 verse 18, Romans 13, 8 to 10, no po, pinapaliwanag po ng mga talatang ito. No po, the indwelling of God's Spirit has brought a new way for Christians to fulfill the desires of God through His love. Amen. Kaya mga kapatid, ako po'y nakikiusap. Ipakita natin ang ating respeto, ang ating pagkilala sa Diyos, ang ating pagsunod at pag-ibig na may katapatan sa Diyos sa paraan na mahalin po natin ang gawain ng Panginoon. Bigyan po natin ng halaga ito sa ating mga personal na buhay at maging sa ating mga pamilya. Kung kayo po'y mga magulang, turuan po ninyo, pangunahan po ninyo sa inyong mga pamilya ang kahalagaan ng pagtitipon sa bahay ng Diyos. At kung kayo'y leader sa church, sikapin po ninyo, ma-encourage po ninyo, mag-guide po ninyo, maturuan po ninyo. Sabihin na natin, ma-influence ninyo yung inyong mga Bible study members na maging tapat sa kanilang pagdadalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Again, at the end of this lesson, meron pong commitment. Diyan sa mga student manual ninyo, meron po yan. Sagutin po ninyo yan. Yung commitment portion. I will do my best to be in church every Sunday without fail. Signed date. Gumawa po kayo ng ganyang commitment at kung maaari, i-encourage po ninyo yung mga Bible study members na ganyan din po ang kanilang gawin. Amen po, mga kapatid. Napakahalaga po ng pagdadalo sa gawain ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na nakinig sa aral na ito through this recording. I pray, dear God, ito po'y maging totoo sa aming mga buhay, sa aming mga ministry, sa aming mga espiritual na relasyon sa inyo at sa mga kapatiran. Ingatan mo po ang inyong mga anak, pagpalain po ninyo sila. Ito po ang aming panalangin
sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Kapatid, don't forget your OHB to visit your members and to consolidate them and to always remind them to do their journal and to win souls for Jesus. God bless po. Have a nice day.